So yun mga katropa, kinuha natin itong sports style ng ating Peugeot yan, 2-door nagje-jerking. So RZZ Peugeot sports car 2-door. So meron siyang check engine mga katropa, ayan, tapos kumakajot-kajot, namamalya yung makina. So yun yung issue niya. So dadali natin sa workshop para ma-scan natin, malaman natin kung ano yung kanyang issue. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Manood Mechanic ka. TV. So yun mga katropa, nandito na tayo sa workshop. I-check na natin kung bakit siya kumakajut-kajut at namamalya yung makina mga katropa. Salangan natin ng scanner para malaman natin kung ano yung kanyang issue. So Peugeot sports style, yan. So yung location ng DLC nya dito mga katropa, minsan naman dito sa ating lower ng ating steering. So nandito tayo sa European. So hanapin lang natin si Peugeot. Ayan, Peugeot, check natin. Automatically search RZZ. Okay, quick test. Sa ECU mayroon ng 6, built-in system 2, automatic gearbox 0, 22, 24. So yun, meron tayong tatlong nakapula rito mga katropa. Tignan sa baba. O yun, ito discharge valve, vertical and horizontal, wala yan. So dito lang tayo po-focus sa ibabaw. Pagdating sa trouble ng mga na-scan yung mga katropa, ayan, may lalabas na ganyan. Hindi pa yan yung pinaka code niyan mga katropa. Kailangan yung i-open. I-open natin, makita natin yung ating code. Babasahin natin. Lalabas din yung yan. Maraming lumabas oh. Yan. Misfire cylinder, converter, mixture regulation, combustion misfiring, impact of catalytic converter under and cylinder undetermined, combustion misfiring, impact catalytic converter, number 4, number 2, yan, permanent, intermittent, yan, yung mga ano yan, code. Tapos pupunta rin kayo rito sa isa, yan, built-in system. Buksan natin sa built-in system, malalaman natin yan kung ano yung code na nandyan mga katropa. Hindi yung pagka-scan nyo, makita nyo ganyan, ipopost nyo na ano kaya yung code nito. So kailangan natin i-open para malaman natin. Siyempre, yan, all fault gauge, wala yan. ECU display, wala yan. Although code pa rin yan, pero hindi siya related dun sa ano, signal error by the engine management ECU over the CAN network and correct value received. Oh, di ba? Yan. So ngayon, huwag niyo munang i-delete yan mga katropa. Babasahin muna natin yung ano niyan, yung fuel circuit pressure. Ayan oh. Measure in the injection rail over than the setting. Ibig sabihin, yung fuel pressure niya, hindi siya complete mga katropa, yung fuel pressure. Ano ba yung mga pwedeng panggalingan ng fuel pressure mga katropa? Pag kulang, pwede sa fuel pressure pump, sa pump, fuel pump, yan. So pagka ganito kasing mga kumakajut-kajut, ibig sabihin, pwedeng misfire, pwedeng low fuel pressure. Yan, kasi nga dito, yan oh. Ibig sabihin dito kulang yung ano, yung supply ng pressure papunta sa rail. So yung magiging ano diyan, magiging diagnose diyan mga katropa, hindi tayo pupunta sa ano diyan, hindi tayo pupunta sa fuel pump, kasi si fuel pump gumagana yan. Ibig sabihin active yan. Kasi kung hindi siya active,
magkakaroon na ng hard starting, biglang mamamatay na yan, wala nang akit na fuel. So na-drive pa naman natin, wala naman nangyaring nag-die off yung engine. So ibig sabihin okay si fuel pump. So yung magiging problema natin dyan, si fuel pressure, fuel circuit pressure measured in the injection rail lower than the setting. So ibig sabihin mababa yung setting ng ating fuel pressure. So kaya yung magiging diagnose natin dyan si fuel pressure assembly. Yan, yung nandun sa loob ng yung nandun sa may engine, nadidetect ni sensor na mababa yung fuel, pero meron siyang pressure pero mababa, kaya tumatakbo pa, kaya nga kumakajut-kajut mga katropa. Tsaka nagkakaroon ng misfire dahil sa kulang yung pressure na ibinibigay ng pressure pump sa ating rail papunta sa ating injector. Kaya nagkakaroon siya ng misfire. Misfire means kulang sa pressure or spark plug, mga ganyan yung mga misfire niyan mga katropa. Or may problema yung ating injector. So ngayon, nakakuha tayo ng P0087 fuel circuit pressure measured in the injection rail lower than setting. Ibig sabihin mababa. So ngayon pupunta tayo sa ating fuel pressure assembly. So ito yung ating engine. So nandito si high pressure pump, ayan mga katropa. Ito si high pressure pump, ayan, nandito. Ayan. So yan yung pinanggagalingan ng kanyang low pressure papunta rito sa ating rail. Nasa loob yung ating rail, kaya nagkakaroon siya ng misfire dahil mahina yung pressure ni high pressure pump na binibigay sa papunta sa rail pasok sa injector. Kaya nagkakaroon siya ng misfire, nagkakaroon ng jerking or palyado yung makina natin mga katropa. So ngayon, i-check natin si high pressure pump. Kung kinakailangan, papalitan natin mga katropa yung ating high pressure pump. So para naman maka-access dyan, kailangan tanggalin si battery, si turbo hose, para makita natin si high pressure pump. So ngayon, tatanggalin ko muna mga katropa. Tignan natin kung or palitan na natin, kasi meron naman tayong parts para maobserbahan natin mga katropa. So ayan mga katropa, natanggal na natin si battery at yung mga turbo hose, intake hose. So ito na si high pressure. So meron siyang 3 bolt torch, tapos ito naman yung galing papuntang tangke sa fuel pump. Ito yung papuntang rail natin mga katropa. So ito naman si fuel pressure regulator. So either may problema na yung loob or itong fuel pressure regulator. Yan. Tapos napasin ko rito yung socket niya. Yan, kagaya sinabi ko, yan, nagalaw. Nagalaw na yung socket niya. Hindi naman dapat ganito to eh. Siguro sa katagalan nagkaroon na ng problema yung motor. Ito kasi yung motor niyan mga katropa. Yan, mayroong motor dito yan. So ngayon tatanggalin natin si fuel pump, high pressure pump. Tapos kung may parts tayo, papalitan na lang natin mga katropa. Wala naman ibang panggagalingan yung fuel pressure na yun mga katropa, kundi si fuel high pressure pump. Kaya nagkakaroon ng mahina na, although meron siyang natitira pang pressure, kaya lang hindi na malakas. So kaya nagkakaroon ng misfire sa ating number 4, number 1, number 2 at yun, lahat yata merong misfire. So kulang na yung pressure na binibigay sa papuntang rail para papuntang injector, para spray natin. Yung spray ay maganda. So yung kumbaga yung spray nito hindi na masyadong accurate, kaya nagkakaroon siya ng misfire, jerking, kulang na sa pressure. So yan, access tayo. So tanggalin muna natin mga katropa. Yun, tanggalin natin si high pressure pump. Ang liit lang mga katropa ng high pressure pump. Yan. So yung loob niya. So yung pinaka butterfly niya nakapasok lang dun sa pinaka ng camshaft natin mga katropa. So check natin kung meron tayong stock ng mapalitan natin mga katropa. So ito mga katropa, meron tayong stock. Ayan.
stock. So pagdating naman dito sa butterfly mga katropa, i-aano nyo lang yan, itatama nyo lang dun sa camshaft. Halimbawa ito yung pinakatanda dyan, yung pinaka ano nyan, iikutin nyo lang. Ayan, wala namang problema sa timing yan, basta pumasok dun sa ating guide, dun sa ating camshaft, so okay na yan. Konting-konti lang yung iikot ko dyan. Ayan, naka almost same naman sila. Pag hugot ko, ito yung luma, ito naman yung position ng bago, so almost same. Ayan, bago natin na oil pump. Yan, tingnan mo itong tignan nyo itong socket, nakapix yung socket nito. Sobrang katagalan na yan, na maalog na, pwede na mag loose contact yan mga katropa. So papalitan natin ng bago mga katropa para sure ball. So yan, nakumpleto na natin. Ngayon try natin start para malaman natin. On. Oh yun, start na mga katropa. Uy, umilaw yung ABS, check engine, stop. So scan muna natin para ma-delete natin lahat yan. So ayan mga katropa, meron lang nadagdag sa ating ABS. Tignan natin, palobat na yung ating scanner. Basahin natin. Circulation supply pump starting short to positive or short to circuit or open circuit. Wala yan. So delete natin lahat. Yan. So delete lang natin lahat yan. So clear DTC. Yes, baka abutin tayo ng paglobat ng ating scanner. Sana naman maging okay lahat. Si built-in system, meron siyang isa. Tignan natin to. Pero alam ko yan, yung oil, ano yan. Clear oil natin. Complete. So, yan natin. Or buksan na natin, tignan natin kung ano yan. Okay, tignan natin. Oh, di ba? Oil gauge fault, wala yan mga katropa. So, okay na yan. Start natin. Yun, nawala na si check engine. So, mayroong isa sa ABS, ayan. So, meron si ABS na code. Didelete na lang yan gamit yung kanyang diag box, so hindi kayang i-reset dito sa ating launch. At least ngayon wala na yung palyado, hindi na siya namamalya. Ayan, hindi na siya namamalya mga katropa. So ngayon i-delete na lang sa diag box. Tapos test drive tayo mga katropa. So ito yung ating diag box ng pang Peugeot mga katropa. Ayan. So same lang din ng sa Mazda, merong ganito PSA group. Yan, dito naman yung kanyang DLC. So i-check muna natin, i-clear muna natin, tapos test drive tayo. So ito na mga tropa, test drive na natin yung ating unit. Yeah. Start natin. So wala na, nakailaw na check engine, ABS wala na, naka-reset na lahat. So test drive natin. So pakiramdam ko wala na rin siyang palyado. So nandito na tayo sa ating area mga katropa. So tignan natin kung may nagbago ba sa power kumpara sa kanina. Kasi kanina hindi natin ma-erase ng ayos eh. Wow, mga katropa, sumisikat mga katropa. Ayan. Walang kapalya-palya.
So yun lang naman mga pwedeng panggalingan mga katropa ng ating palyado, jerking, low power. Pag mahina yung pressure, kahit anong sasakyan yan, mapa diesel yan, mapa gasolina, pag mahina yung pressure, so magiging low power yan. Tapos magkakaroon ng palyado, jerking, kung ano nilalabas dyan, andyan na yung misfire. Kaya madali lang naman na yan. Pagka na-detect nyo na yung pressure mahina, isa lang pag iisipan nyo kung mayroong high pressure pump, sa pressure kayo mga katropa, lalo na umaandar. Kasi hindi mo pwede pag-isipan yung yung fuel pump pagka nagka-problema kasi mga katropa, nandyan na yung bigla ka na lang ihihinto, bigla ka na lang papalya ng matindi kasi nga walang umaakyat na na petrol, gasolina. So ito namang issue naman kasi na to mga katropa, may umaakyat siyang gasolina full, malakas yung pressure ng fuel pump. Pagdating naman dun sa high pressure pump, so pag may problema si high pressure pump, so siyempre mahina yung bibigay na pressure sa ating papasok sa rail. So nagwo-work naman yung ating injector, magiging problema yung spray. So incomplete spray siya mga katropa, kaya magkakaroon siya ng misfire pag mga incomplete spray. Kaya ayun yung naging issue nito, nagkakaroon ng jerking, low power. Yan, ngayon wala lakas ng hatak. Sumisikad yung sumisikad yung harapan. Kanina hindi ko yan mga katropa, kanina dinala natin dito. So dito lang naman tayo mga katropa, dito pa lang kasi malalaman at saka lalabas na kagad yung check engine kapag naka-detect ng low pressure yan, saka misfire. Ayan. Performance pala nito, sports car. Bihira lang kasi mga katropa yung ganito rito sa mali siya yung pidget ng sports car. Marami yung 300, 208 yan, mga ganyan. Yung ganitong sports car nila madalang lang. Ayun. Wow. Ayan. So yun mga katropa, ganun lang yung mga problema nito, na-solve natin agad. Buti may pyesa. Ayan. So maraming salamat nga pala mga katropa sa pagsuporta sa aking channel. Yan, sa mga patuloy na nagla-like, nagsasubscribe at nagko-comment, maraming salamat sa inyo mga katropa sa patuloy na pagsuporta. Yun mga katropa, sana nakakatulong yung mga video natin kahit paano mga katropa. Yan, sa mga gustong matuto, meron tayong mga basic dyan mga katropa. Puro basic lang naman yung ginagawa natin, hindi naman tayo nagagawa ng major problem. Meron tayong ginawang isang major problem, na solve na yun. Ang tagal natin na yun, pero hindi naman kasi tayo matagal yung pyesa mga katropa. So hanggang sa muli mga katropa, nasa workshop na tayo. Yan yung workshop. Maraming salamat ulit. God bless.